Bandam, kung makita mo mga kababayan yung hagulgol ng iyak niya, tapos nung niyakap niya ako, ngayon lang namin nakita talaga yung reaction ni Bandam na umiyak talaga ng totoo. Naramdaman kasi ni Kuya Bandam yung totoong pamilya dito sa bahay natin. 3 days lang mga kababayan na inalagaan ni Ate Feli, ay naramdaman na po ni tatay, tuwang-tuwa na si tatay. Sabi ni tatay, masarap daw mag-alaga si Ate Feli. Sa ikli ng panahon, naramdaman niya talaga yung totoong pag-aalaga. Sana Bandam, magpakabait ka dyan. Pero kung hindi mo kaya dyan, babalik ka dito. Balik ka dito kay Daddy. Lalo na si JR mga kababayan, ngiti-ngiti lang yun pero matinong kausap. Alam ko marami pa tayong matutulungan mga kapatid. Alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Basta nagkakaisa tayo, tatayo pa rin ako bilang daddy niyo. Basta tandaan nyo, minahal ko kayo. Okay? Tinuring ko kayong pamilya, magmulat sa pool, magmulat simula. Okay? Umiyak si Ate Feli. Ha? Papakabait kayo doon, ha? Ha? Sana hindi nila kayo pabayaan, ha? Kaya Junjun, kaya JR, Bandam, halika. Ingatan mo yung mga kapatid mo, ha? Bahala. Ha? Ikaw bahala. Hindi ka pabayaan. Umiyak si Bandam. Ha? Ay, ba't ka umiiyak? Ha? Ba't umiiyak si Bandam? Ha? Ayaw mo sumama. Wala akong magagawa eh. Ha? Gusto ko, nabagay, tito na lang sa bahay mo. Ha? Nabagay, tito na lang sa bahay mo eh. Papaywan na lang ko eh. Huwag ka na umiyak, huwag ka umiyak. Ha? Dapat John Tigian eh. Kasama ka nga daw eh. Dapat John Tigian eh. Dapat dadali sa baypunan eh. Dapat hindi ako masali, tito na lang ako eh. Papaywan na lang. Pagkabait kayo doon, JR, ha? Ha? Magdasal lang kayo, ha? Pray lang. No? Dasal lang tayo. Okay? Hindi tayo pababayaan ni God. Hindi kayo pababayaan ni God, okay? Basta tandaan nyo, minahal ko kayo. Okay? Tinuring ko kayong pamilya, magmulat sa pool, magmulat simula. Okay? Sige. Tara. Okay, sa labas na. Marami doon pagkain. May Ang panabayak ba? Okay na yun. Ha? Bait ka, ha? Oo, mabait ako. Dito lang si Daddy Frankie, ha? Dalawa tayo, dito tayo. Dito lang tayo. Huwag ka na umiyak. Makikita mo pa rin si Daddy Frankie. Ha? Oo. Puntahan, pagkabait ka dun ha? Halika, banda. Pupuntahan mo ako ah. Oo. Para tayo dito lang ka. Ha? Ay! Parating si Kagawad. Pero nandito pa rin mga DSWD. Kukunin ka nila. Ayaw ko. Ayaw mo? Oo. Bibiro ako. Dito ka lang? Iba na yan. Hindi ko man alam kung ano gagawin nila. Ano po? Maungpa dito ako. Hindi mo alam kung anong ugali nila doon. Oo. Mababait din siguro sila doon. Hindi ka naman... Nakakapa dito. Dinala na yung gamot. Nag-aalaga sa akin si... Ay, oo, papatakan ng 12:30. Dahil maunga ugali. Hindi na ako pinapabayaan. Lo, pero kukunin ka daw nila, Lo. Kukunin ka nila. Doon ka muna sa kanila. Ayaw ko. Wala tayong magagawa, Lo. Mas anong gawin nila sa akin, dito lang ako. Ayaw, hindi ako pa.
Sige tay, Kalex, darating naman si Kagawa 12. Oh. Sabihin mo na lang sa kanya kung ano yung gusto mong mangyari. Ano po? Basta hindi kita pinabayaan tay ha. Oo nga. Hindi kita pinabayaan, ginawa ko ang lahat. Di ba kasama pa si Kapitan? Gusto mo rin pumunta si Kapitan? Hindi. Opo, sige, tatawagan ko rin. Akala ko kasama ni amo ko si Siguro, baka tinawagan din. Pero request mo, sige, tatawagan ko si Kap. Ako sumatako. Opo. Medyo gumagaling na. Opo. Ako nga. Kuya Fred, naka-loudspeak ako. Request si Tatay Kalex, papuntahin mo daw si Kapitan dito. Gusto niya. Oo. Papunta na ba yung mga kagawad? Sige, kausapin mo si Kap ha, kasi yun ang request ni Tatay Kalex. Salamat. Ayan, tinawagan ko na, papunta na si Kapitan Tay ha. Basta si Daddy Frankie, ginawa namin ang lahat. Ginawa lahat ni Ate Peli yung makakaya namin, no? Salamat sa Panginoon kasi unti-unti na nagiging okay yung mata mo. Sana tuloy-tuloy mapatakan nila yung mata mo every 4 hours doon. Ano po? Apa. Kain ka marami doon tayo, ha? Yung vitamins mo, wag mong kakalimutan. Gusto ko kasi tumaba ka eh. Diba? Lumalaki na yung katawan mo eh, gumaganda na eh. Basta, ilang yung alam mo yung gamot na, pagpapalakas ba yun? Opo. Yun. Uminom ka kaya tumataba ka. 2 beses na. 2 beses ka pa lang. Kasi ilang araw ka pa lang eh. Once a day lang yun kasi tayo. Sinusunod lang natin yung bigay ng... Ate dito na. Mayan. Dito pala. Ay, ihik ka? Parang nabubuhay. Nabubuhay. Patay. Iba na yun. Hindi, kung umihi ako parang Nabubuhay na. Hindi dati na patay. Ay ngayon medyo kako umihi ako. Iba yun kaya. Talaga uminom ako. Nabubuhay na. Medyo ko yan, hindi kagaya ng dati. Sige tayo. Pero tumatalab na sa yung gamot ka ko. Tumatalab na yung gamot. Pero ang gusto ko talaga tayo. Pati dito ko ngayon, medyo lumakas. medyo lumalakas. Oo. Very good. Sige. So sa araw, medyo ko ko na. Medyo paunti-unti medyo gumagaling. Hindi man biglaan. Gusto mong kape tayo? Kape. Mainit. Mainit. Kaya lang Kap, ito, kaya para alam nyo rin, kaya pinatawag ko kayo, pasensya na. Kasi kukunin na po siya ng DSWD. Bago ko naman inilapit sa akin ni Kagawad po si ito sa akin na ipinakiusap na paoperahan yung mata niya. Napaoperahan naman po yan. Tapos may second check-up na and then may third pa. After 2 weeks papacheck up. Kaya lang ito po, para hindi rin ako malagay sa alangan, at least witness po kayo na kukunin na ng DSWD. Pero pinapatawagan ko rin si Kagawad o si Sabi. Nasa Talos Patang pa. Pero darating. Yun naman sabi. Pasok tayo Kap, hindi ko sila ano. Sigurado. Iyak siya. Puntahan ka po. Pupuntahan ka daw. Ikaw, mother. Ikaw ba si Tony Francis? Ako si Daddy Frankie. Dati Francis. Oo. Paano rin ako? Ha? Paano rin ako? Paano ikaw? Oo. Aalagaan ka daw nila, tay. Paano si... Pupuntahan ka ni Kagawad o si dito sa susundan ka daw niya. Ha? Huwag kang umiyak, tay. Paano rin si Lena? Ha? Mag-alaga sa akin. Ang mag-aalaga sa'yo. DSWD. DSWD. Sila kukuha sa'yo. Alagaan ka daw nila. Ha? Huwag kang umiyak. Paano yung ginastos ko sa'yo? Huwag mong alalahanin ako, tay. Kaya ko sarili ko. Pinakiusap ko naman sa kanila na sana ipa-check up ka pa nila ulit kasi may third check up ka pa, di ba?
Baka pabayaan. Baka pabayaan ka nila. Hindi naman siguro, mababait naman sila. Ano sa gabi, paano? Sa gabi, paano pa? Si Nila. Peli. Oo. Oh, si Ate Peli, nalagaan ka. Paano yun? Umihi ako, sana ko. Kumain ako, yung pati yung renula ko. Opo. Kaya nga tay, wala tayong magagawa. Tay, ginawa ko na ang lahat. Ha? Bakit? Sino ba nagsabi? Wala naman nagsabi tay. Bakit nabalitaan ka? Opo. Na, Nandito ka sa akin. Oo. Kaya kipunin ka ng DSWD. Hindi lang naman ikaw kinuha tay. Lahat po ng alaga ko dito. Pati si Bandam, Junjun, GR. Kinuha lahat. Nauna na sila sa kabilang sasakyan. bakit si GR Focus? GR Focus ba yan? Hindi kasali yon. GR yung iba kong alaga diyan. Huwag kang mag-alala tay. Masamang kalooban ko, hindi ko gusto to, pero wala akong magagawa tay. Gusto kitang matulungan. Gusto kong mapagamot ka hanggang gumaling ka. Pero sabi nila, tutulungan ka daw nila. Ayan na, andyan na si Kagawa Dose. Ay, tumbukin nyo. Oh, sige. Paano to mga kababayan, si tatay nakakaawa kasi ayaw niyang pumayag. Nagmamakaawa sa akin, umiiyak. Baka daw mapabayaan siya, paano daw pag iihi siya. No? Naalala ko sa kita ko dadalaw. Walang nagbabantay sa akin. Walang magbabantay sa'yo. Opo. Ayan lang ang papo. Inaalala mo. Oo, naalala ko. Alis na po kami sir, susundin po kasi kami dyan sa kaya. Sige po. Tay, aalis na kayo. Sasama ka na nila. Yung jacket mo tay ha, para hindi ka ginawin. Bago to yung binili kong jacket mo. Hawakan mo. Kasi kagawan. Sinusundo ni Kapitan. Susunod na raw tayo. Susunod na raw, susunduin ka. Doon. On. Saan ba ako dadalhin? DSWD po, dadalhin ka nila. Susunduin ka ng boss mo doon. Saan ba ang ospital? Hindi sa ospital tay. Huwag kang mag-alala tay. Bahay. Sige po ma'am. Ikaw pa. Kayo na po ba? Wala na alalayan lang dito ba malaglag? Sige po. Ba't umiiyak si Ate Peli? Siyempre, sir, masakit sa loob. Alam mo Ate Peli, kung gaano mo kamahal yung mga alaga natin, mas minahal ko yan. Kung gaano kasakit sa'yo, mas masakit kay Daddy Frankie. No? Okay? Kagabi pa po ako hindi makatulog kasi inisip ko sila. Wala tayong magagawa eh. Ayun. Pati si Tatay Calix nga ay nakitulog lang dito dahil papatakan lang ng gamot eh, kukunin din nila. No? Kala ko kasi okay na. Kaya nang sinabi ko, wala tayong magagawa. No? Ganun talaga. Basta pray lang tayo. Alam ko, mga kababayan, alam ko, wala tayong ginagawang masama. Gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya walang problema para sa kay Daddy Frankie. Basta mag-pray lang tayo. Alam ko maraming may purpose si God, may plan si God. Susunod tayo ng maayos. Although gaya na sinabi ko mga kababayan, masakit sa puso, damdamin ni Daddy Frankie. Kung gaano kasakit sa inyo mga kababayan, mas ano man nararamdaman nyo, ano pa kaya nararamdaman ng isang Daddy Frankie na wala pa kayo. Ito na yung nasa puso ko, yung mahalin alagaan ko mga kababayan natin, walang pamilya. Mas masakit sa akin. Kaya lang wala akong magagawa. Sige na, doon tayo sa loob kasi mainit. Ha? Sige na. Yun mga kababayan, mga kabarangay, kinuha na po nila lahat yung mga alaga natin. Pinakahuli nilang sinakay si Tatay Calix. Tinawagan ko rin ang attention ang kapitan dahil wala pa si Kagawa Dose na siya yung boss ni Tatay Calix.
Pero kinuha na nila at hindi na po nila hinintay. Sundan na lang daw ni Kagawa 12 si Tatay Calix. Kaya na aking sinabi mga kababayan, kung gaano nyo po kamahal tong ating mga beneficiary, kung gaano kayo kasaya na naalagaan na tutulungan natin sila, alam kong napamahal na rin kayo sa mga beneficiary natin. At kung nasasaktan kayo, mas masakit para kay Daddy Frankie. Pero kailangan nating sundin yung batas na sinasabi nila. At sinasabi nila na alagaan naman daw nila. Yun lang ang worried ko mga kababayan, kasi si Tatay Calix pina-check up po natin. Nakadalawang check up na, naoperahan nung una, and then second after following day check up, and then after 2 weeks pa check up ulit. Sana madala nila doon para ma-continuous yung gamutan sa kanya para hindi masayang yung ating pagod, effort, yung ating ginastos. Hindi ko inaano yung gastos mga kababayan, ang inaano ko lang po dito is yung paggaling ni Tatay Calix. Kasi pag hindi yun na ituloy-tuloy, pati yung pag-inom niya ay pag-take niya ng vitamin, tsaka pag-take niya ng pagpatak na every 4 hours, malamang sa malamang mawawalan po ng saysay yung mga naimpisahan natin. Masakit, mahirap, pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, kailangan natin sumunod sa sinasabi ng DSWD na rules. Kaya yun lang pakiusap ko sa ating mga kababayan na sana hindi nila mapabayaan yung mga kinuha nila sa atin. Maraming salamat. Pasok tayo sa loob mga kababayan kasi sa sobrang init, baka ma-heart attack tayo. Papakita ko lang yung tirahan nila mga kababayan, papasilip ko sa inyo. Nakakalungkot. Saan si Yaya? Yan! Paano yan? Wala na yung mga alaga natin. Halika. Ito mga kababayan. So hindi pa naligpit yung tirahan nila, yung hinigaan nila, Kuya. Nakakaiyak lang, nakakalungkot lang. Ate Peli! Halika, huwag ka na umiyak. Ayusin, Ate Peli, halika. Anong pakiramdam ni Ate Peli? Dito ka po. Sakit talaga, sir. Sobra. Dito ka lang. Kaya nagtatrabaho na lang ako kasi ayaw ko talagang ang sakit sa dibdib. Talaga. Alam ko Ate Peli, alam kong napamahal ka na sa mga alaga natin. Naintindihan kita. Pero ayun nga, kita mo naman, hindi na nga nahintay si Kaya nga po, pati si tatay, dinala pa. Na nagpapagaling na nga, hindi naman natin sila pinupabayaan. Sana hindi nila pabayaan, no? Kaya nga po, paano po yung mata ni tatay kung hindi mapatakan? Paano sitwasyon po nun? Tapos ngayon, 12:30 dapat mapatakan yun. Eh, dala ng kabilang sasakyan yung gamot. 12:30 na. Sakit. Wala akong magagawa. Ganito na lang tayo. Tiisin na lang. Relax ka na. Ayan. Ay, sakit kasi, sir. Ha? Sige. Mas masakit para sa akin, kala nyo ba? Ako yung ama dito eh. Kaya kung ano yung masakit sa inyo, mas nauuna akong nasasakit. No? Kaya lang, siyempre, ako yung ama dito, kaya kailangan mas matatag ako dapat. No? Hindi dapat ako panghinaan mga kababayan, mga kabarangay. Dahil ako yung head nila, kaya kailangan mas matatag dapat ako. Hindi ako dapat panghinaan. Pero siyempre, tao lang din ako, nasasaktan. Yung mga ganito kaliliit na company, gumawa lang tayo ng pagtulong, pero ito pa yung inuuna na, di ba? Ang hirap magsalita, ang hirap magpaliwanag, pero sana naman magkaroon sana ng konsiderasyon. Maging maayos sana. Huh? Yun lang, Ate Peli. Hayaan mo lang. Kahit anong mangyari, nandito pa rin kami. Kahit wala kang aalagahan,
dito ka lang sa amin. Hindi ka, hanggat gusto mo sa Team Daddy Frankie, kahit taga-walis ka lang dyan, walang problema. Ha? Salamat, sir. Hindi ka mawawala ng trabaho, marami pa tayong pwedeng gawin. Pwede ka magtrabaho sa Makati sa company ko. Pero kahit dito pa lang, hindi ka mawawala ng trabaho. Linisin mo na lang tong kwarto nila JR. Hindi na malay natin. Linis, tapos maalala mo, iyak. Maalala mo, iyak. Ang hirap. Huwag nagluluto. Sige na mga kababayan, no? Maraming salamat po. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa Team Daddy Frankie. Pag-pray niyo po kami na matapos maging maayos. At alam ko mga kababayan, may plano pa si God na mas mabuti para sa atin. Alam ko, marami pang paraan para matulungan pa sila. Yun lang, medyo pasensya na kayo, naging emotional lang kami kasi talagang napamahal na sa atin yung mga beneficiary natin. Ang hiling ko lang dun sa mga kumuha sa DSWD na sana hindi nila makabayaan. Tuloy-tuloy ang pag-alaga, paggaling nila. Pagpapa-check up sa mga nakuha nila. Pero yun, kasi-check up lang naman kay Junjun, pinigay mo naman yung gamot lahat, no? Hindi yung gamot, yung reseta. Sige, okay. Okay, so ganun lang mga kababayan. Pray lang tayo at alam ko may plano rin si God sa mga beneficiaryong nawala sa atin. Maraming paraan para makatulong. Maraming salamat. May umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo, tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit kahapong nagdaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalot. Yun mga kababayan, mga kabarangay. Maluwang di mo na kaya. Kakaalis lang po ng mga taong kumuha sa ating mga beneficiary ngayon. Kaya pupunta pa kami ngayon kay Kuya Oliver para ibigay yung gamot niya. Tepeli, malungkot ka na naman. Yung gamot ni Kuya Oliver, dalhin mo rito. Naawa lang din ako kay Ate Peli mga kababayan kasi sobrang lungkot niya. Dito, upo ka muna dito, usap tayo. Okay ka lang? Hindi ako okay talaga, sir. Hindi ka okay.
magtatrabaho na lang ako ng ano. Minsan nga ayaw ko na pong lumapit dito kasi nasasaktan talaga ako. Lalo na pag ano, maglalaba ako, andyan si Junjun, nagbobomba. Si JR, pagtatawagin yung mga aso paliguan. So, Oliver, masakit. Paano na po ako? Mag-isa na po ako dito. Ay, hirap-hirap, sir. Sitwasyon ko dito ngayon. Ako lang mag-isa. Nagiging tahimik na po. Lalo na everyday po kayo wala. Sarap din kasi mga kababayan kasama si John. Tahimik lang talaga siya, pero pag nagtatrabaho si Ate Peli, sabihin niya, John, kunin mo yung timba. John, dalhin mo tong basura doon, nauutusan na. Opo. Yang hirap-hirap po. Kasi pag andito po sila, nauutusan na po sila. Tapos ito, biglang nawala talaga, pati si Bandam, kinuha talaga. Si Bandam, kung makita mo mga kababayan, yung hagulgol ng iyak niya, tapos nung niyakap niya ako, ngayon lang namin nakita talaga yung reaction ni Bandam na umiyak talaga ng totoo. Naramdaman kasi ni Kuya Bandam yung totoong pamilya dito sa bahay natin. Tinatanong ni Bandam, yaya kukunin ako ng DSWD. Meron ba itong pagkain? Meron ba itong wifi? Meron ba itong ano? Naawa po ako talaga kay Bandam. Paano po yung pagkain namin, yaya? Ang hirap. Ang sakit sa dibdib talaga, sir. Kaya ang hirap po ng mapamahal ng mga beneficiary. Ano pa dito mga kababayan, si Tatay Calix na inilapit lang sa atin ni Kagawa 12 dahil hindi nga nila kayang ipagamot si Tatay Calix. Nilapit sa atin para ipa-opera yung mata. Sana lang talaga kasi ilang araw lang, 3 days lang mga kababayan na inalagaan ni Ate Peli, ay naramdaman na po ni Tatay, tuwang-tuwa na si Tatay, sabi ni Tatay, masarap daw mag-alaga si Ate Peli. Sa ikli ng panahon, naramdaman niya talaga yung totoong pag-aalaga. Kaya makita mo mga kababayan, pati si Tatay umiiyak yung mayakap sa akin nung sinabi kong kukunin na talaga siya. Nagpaalam din ba sa'yo si Tatay Calix? Nakausap Oo, sir, mo? kanina. Sabi ko sa kanya, Tatay, kukunin ka na ng DSWD. Ay, hindi, ayaw ko, sabi niya. Kasi hindi ko naman alam ang ugali nila. Ikaw, ilang araw lang, naramdaman ko talaga yung ano mo sa akin. Parang tatay mo na ako. Doon talaga ako medyo nasaktan ng gusto mga kababayan. Wala ba talagang karapatan ang isang Tatay Calix na mamili kung saan niya gustong tumira? 'Di ba? 'Yun ang hindi ko maintindihan. Wala bang karapatan kagaya ni Bandam, kasi si Bandam kusa lang na may pupunta rito. Parang hindi ko alam nyo naman po kung ano yung ugali ni Bandam talaga. Tapos si Tatay Calix, hindi naman po siya depression. Kumbaga matanda na si Tatay Calix, naawa lang tayo kaya tinulungan natin. Kaya lang nagkataon na nadatnan din dito kaya kinuha rin nila. Sana lang po, maanuhan po nila, matutukan nila yung mata ni tatay. Every 4 hours. Every 4 hours. Mabili pa yung gamot. Paano yung check-up pa niya after 2 weeks? Tapos si Junjun, may check-up pa po yun sa June 4. June 4 babalik. Opo. Lahat sila mga kababayan, kahit si JR, no? May mga kanya-kanyang check-up. Si mga kababayan, hindi nila nadatnan dito si Kuya Oliver. Pero yun, may usapan na hindi na pwede. Kasi nag-layout kami ng bahay ni Kuya Oliver kahapon, tapos nung uwian na nakiusap sa akin na kung pwede maiwan muna doon para mabanding niya ng mga kapatid. Siguro na-miss niya rin kapatid niya. So ngayon sana kukunin, pero hindi na pwede, kaya dadalhin na lang namin tong gamot niya. Wala ka nang papainumin ng gamot, Ate Peli. Kaya nga, sir. Ano pa magagawa ko, sir? Magtuon na lang ako sa trabaho talaga, sa paglilinis.
at saka sa inyo. Ate Peli, Pero nakakamiss lang talaga. basta pray lang Ate Peli. Mapapanood ng mga alaga mo to. Anong mensahe mo kay Bandam? Sana Bandam, magpakabait ka dyan. Pero kung hindi mo kaya dyan, babalik ka dito. Balik ka dito kay Daddy. Andito lang kami. Alagaan mo yung mga kasama mo, mga dinurib mong kapatid. Kasi dito mga kababayan, sa shelter ni Daddy Frankie, parang sa kanilang lahat, pinakakuya nila si Bandam. Kasi si Bandam, special child lang naman yan mga kababayan. Pero nautusan na bibilinan. Pamilya talaga kami dito mga kababayan. Yun lang talaga. Tatay Kalex, alam ko mapapanood din niya to. Tatay, pasensya ka na. Wala kaming magagawa. Kasi kinuha ka nila. Kahit ayaw ni Kahit Tatay Kalex. ayaw namin talaga. Pero may kapangyarihan po sila. Ang sakit. Kaya trabaho na lang ako ng trabaho kasi ayaw ko po nang uyak ng iyak. Lalo na si JR mga kababayan, ngiti-ngiti lang yun pero matinong kausap. No? Mautusan. Kukulitan kami dito mga kababayan. Kumbaga may nakikipaglaro na rin sila talaga. Kaya yun. Mahirap pero gaya nung sinabi ni Ate Peli, wala kaming magagawa. Yeah. Pinaka dyan talaga si Tatay Kalex na yun. Nakakaawa. Nakakaawa si Tatay Kalex. Yung sinabi niya, hindi ko alam kung sinong mag-aalaga sa akin, bakit ganun. Kung malakas pa sana si Tatay Kalex, hindi siya papayag. No? 84 years old, kinuha pa nila. Dapat naman di na nila kinuha. Kasi matanda na yun. Pinaubayan na lang sana nila dito. Kasi hindi naman magkakakita. Nakita pa yon Ate Peli, basta isutuloy yung gamot tapos Paano po kung hindi nila maasikaso? basta ibalik nila sa doktor, ipa-check up ulit kasi 3 session yun Ate Peli. 'Di ba? Nakadalawa na tayo, isa na lang. And then gamot na lang. Tingnan mo, sabi ni Tatay lumiliwanag na. Yun din naman ang sinabi ng doktor. Kasi si Doc Laksamana, hindi naman magsasabi yan ng 100% agad. Talagang ayaw niya magsalita ng tapos. Pero hindi naman papayag yun na operahan yun kung alam niyang wala na rin namang pag-asa. Basta ituloy lang talaga mga kababayan. No? Sige na, huwag ka nang umiyak. Okay na, kompleto na to? Oo, sir, yan yung gamot ni Oliver. Lahat. Sige. Yun na lang po. Sige. Problema ngayon. Wala na akong magagawa mga kababayan. Magmula po ngayon, bawal na po si Daddy Frankie magdala dito. Kaya kung may mga tutulungan pa man tayo, pupuntahan namin kayo sa bahay-bahay ninyo kung saan lugar nila. No? Pero yung mag-uwi dito, hindi na po pwede talaga. Yun ang pinakiusap nila. So, para walang maging problema, wala tayong malabag na batas, rules po yun, kaya kailangan natin sumunod. Sino ba naman tayo? Sino kami para lumaban? Kasi ang gusto lang natin is makatulong. Yun lang. Tao lang po kami mga kababayan na nasasaktan. Pero magiging okay din po ito po ang lahat. Pasensya na po kayo mga kababayan. Magiging okay din po ang lahat. Dahil isa lang ang aking alam dyan. May plano pa si God para sa atin. At hindi naman po tayo titigil na tumulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po mga kababayan. Sana hindi po kayo magsawa sumuporta sa amin. Gabayan tayo ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, hindi susuko ang Team Daddy Frankie. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mag-iingat po kayo. Sobrang init ng panahon, lalo pang pinainit yung pagkakataon ngayon. Pero gaya ng sinabi ko, si God lang po ang nakakaalam ng lahat. Kaya
Samahan nyo kami, ipag-pray natin ang lahat na malagpasan ng Team Daddy Frankie ito. Alam ko rin naman na hindi tayo pababayaan. Kaya sa aking team na umuunawa lagi sa akin, maraming salamat sa inyong lahat guys. Huwag kayong mag-alala. Still, magkakasama pa rin tayo. Lahat ng aking team. Lahat ng aking mga kasamahan. Ano't ano mangyari kahit nawala na yung mga beneficiary natin. Kakasama pa rin tayo bilang ama nyo, bilang daddy nyo. Ganon din sa mga viewers namin. Alam ko marami pa tayong matutulungan mga kapatid. Alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Basta nagkakaisa tayo, tatayo pa rin ako bilang daddy nyo. Lahat kayo, mahal na mahal ko. Basta nandyan kayo sa likuran ko, nakasuporta sa akin. Magpapatuloy tayo. Yeah. Yun lang po mga kababayan. Salamat po. Sakit talaga kahit kung gaano kasakit kay Ate Peli, yung mas masakit sa dibdib na yung mga taong minahal natin, inaalagaan natin. Kagaya ni tatay, ginagastusan natin para makakita. Sana lang talaga hindi rin nila pabayaan. Sana kung ano yung pagmamahal na ginagawa ko, pagkikare na ginagawa namin, sana ganun din yung gagawin nila. Isa lang masasabi ko, wala akong ginawang masama. Gusto ko lang matulungan yung ating mga kababayan, ating mga lolo't lola. Gusto ko lang silang matulungan dahil wala silang aasahan. Pero ganito po ang nangyari mga kababayan. Pero gaya ng sinabi ko, hanggat nandyan po ang team na naniniwala sa akin, hanggat nandyan po kayo, sumusuporta sa Team Daddy Frankie, hindi po kami titigil mga kababayan. Masensya na po. Sabi ko kanina mga kababayan kasi natanggap ko na po yung message. Nakatanggap na ako ng message kagabi na darating sila. Sabi ko kakalmahin ko sarili ko, magiging okay ako, hindi ako papapik po. Honestly po, hindi ko rin sinabi sa aking honey dahil ayaw ko rin mag-worry siya, ayaw ko maapektuhan siya. Sorry honey, alam kong napamahal ka na rin sa pamilya natin dito kasi mga kababayan talagang pamilya ang turing namin. Nag-chat po sila sa akin kanina. Sabi po niya, ate, kukunin na ba lahat sila? Oo ma'am, sabi ko kukunin na po nila lahat. Sige. Hindi ko talaga sinasabi sa kanya. Ngayon ko na lang nasabi nung tapos na. Kasi ayaw ko rin mag-alala siya kasi alam ko kung gaano kamahal ni Mami Rochelle. Pag nandun siya sa Makati, pag alam niyang parating na ako, mamimili na siya ng prutas para pagbalik ko dito may ibibigay. Kahit ilang araw pa lang si Tatay Calix, napamahal siya kay Tatay Calix. Kasi wala na rin yung tatay ni Mami Rochelle. Kaya kung makita yung paano sila mag-care. Kahit makulit si Bandam, sakit din pala pag nung kinuha siya. No? Okay lang yan mga kababayan. Sana andyan lang kayo. Sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala. Marami na aking sinabi, marami pang paraan. Marami pang way para makatulong. Bandam, Tatay Calix, Kuya Junjun GR, sana makita ko pa kayo. Sana mag-cross pa yung daan natin. At sana, sa pag-cross ng daan natin, ay nasa mabuting kalagayan na kayo. Ayokong makita or magkita-kita tayo na babalik kayo sa dating kinalugmukan nyo. Dahil ginawa na talaga namin ng lahat. Kung makita nyo kung saan nanggaling si Kuya Junjun, si Kuya JR, talagang nasa basurahan sila. Taong grasa sila, pero sa tulong ng ating Panginoon, pagmamahal na ginawa natin, naging maayos na sila. Kaya sana hindi ko sila makita mga kababayan na mapapabayaan. Yun lang po pakiusap ko sa mga taong kumuha sa kanila. Sana hindi ko sila makikita na mapabayaan sila or bumalik sila na dating madungis na kaawa po. No?
Salamat po mga kababayan. Okay na po ako. Salamat. Pero Rizky, ba't umiiyak ka? Wala. Ha? Pamahal ka kay Bandam. Salamat. Bakit? Okay lang yan. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Mga beneficiary lang ang kinuha nila sa atin, bro. Pero yung layunin natin para makatulong, hindi nabawasan. Hindi matitinag yan. Tandaan nyo yan, guys. No? Kinuha lang nila or nawala lang yung mga inaalagaan natin dito. Pero tandaan nyo, mas marami pa rin tayong inaalagaan sa labas. Kaya walang rason para tumigil tayo. Mas magpatuloy pa tayo dahil marami pang umaasa sa atin. Okay? Huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Gaya ng sinabi ko, palakas tayo, magtulungan tayo para magtuloy-tuloy pa. Hindi tayo pababayaan ni God. No? Anong mensahe mo sa mga alaga natin na kinuha? Yun yun, sinabi mo, sana huwag natin ulit silang makita sa labas. Yun yung masakit. Ilang masakit pag nakita ulit natin sila sa labas na napabayaan. Parang kapatid na rin natin sila. Kaya nga. Siyempre, pamilya na ang turing namin sa kanila mga kababayan. Kasabay namin sila matulog. Sabay kami magkain. Paggising, magkape, sabay kami. Kaya napakahirap po. Si Bandam. Si Bandam makulit, pero masayang kasama mga kababayan. Pakabait ka, Bandam. Tsaka mas lalong masakit, mahirap din sa amin kasi mga kababayan dahil hindi talaga kami pinayagan na mag-video. Bawal po kaming mag-video. Kaya na hanggang ngayon na lang kami makapag-video. Nung wala na sila, kami na lang. Kaya pag alis nila talagang nalungkot kami lahat. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, laban, tuloy pa rin tayo, no? Walang, hindi humina or hindi mababawasan yung pagtulong natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Walang rason para umistop tayo, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang. Marami pa tayong tutulungan. Marami pang umaasa. Nandiyan pa sila Ate Dangdang. Nandiyan si anak ni Ate Laika. Marami. Diyan sila Ate Nida. Marami pa tayong tutulungan mga kababayan. Marami pa tayong mga kapatid, kababayan. Yun lang, ang nawala lang mga kababayan. Kaya huwag po kayong mag-alala. Yung bawal lang magtira dito. Pero sana, kung okay sana, mas mabilis po gumaling ang pasyente pag nandito. Kasi kaya nga naman po nakakarating dito, pag dinala namin sa bahay pagamutan, then pag sinabi na ng doktor na mas mabilis gagaling pag naiuwi na, sa bahay nyo na po painumin ng gamot. Yun lang ang rason kung bakit nag-i-stay sila rito. Hindi yung i-rescue tapos pag-i-stay dito, hindi po. Kumbaga, permission na ng doktor na iuwi sila. Okay na, Kuya Rizky. Laban lang tayo. No? Laban tayo. Walang problema yan. No? Tuloy-tuloy lang tayo. Ihatid namin to mga kababayan. Samahan nyo pa kami hanggang sa dulo ng video nito. Sundan nyo pa mga kababayan. Maraming salamat. Kailangan makainom din si Kuya Oliver. God bless po. Anong masasabi mo? Wala na tayong alaga. Ha? Ha? Hindi, nakakamiss lang kasi sila eh. Hawakan mo yan. Habang nagkukulitan dito, Oo. tulad ngayon, malungkot na dito sa shelter eh. Oo. Pero si Bandam, makulit. Kung wala kang ibang kausap dito, si Bandam lapitan mo. Sumisigla ang buhay mo eh. Mga ganun bagay. Sila Junjun.
Si Bandam, stress reliever. Oo. Stress reliever. Tuwing hindi ka nakakauwi sa pamilya mo, si Bandam lang kausapin mo. Okay ng kalagayan mo eh. Happy ka na. Parang ano, no? Parang may bagyo sa Pilipinas ngayon, no? Hindi yung literal na bagyo. Parang, yun, parang dumadaan ng pagsubok sa mga vlogger, no? Kaya nga alas iniisa-isa niya. Kaya nga mag-pray tayo mga kababayan na sana maging maayos ang lahat. Alam ko malungkot tong aking mga kasamahan, malungkot ang aking team, pero wala tayong magagawa. Dasal, magpakatatag, laban lang. So, Kuya Jesse, alam ko mapapanood ng mga nila Junjun, JR, Tatay Calix. Anong mensahe mo unang-una kay Bandam? Kay Bandam sa'yo. Siyempre napamahal na rin kami sa'yo dahil sa tagal ng panahon. Halos stress reliever ka namin eh. Pag may problema kami, nilalapitan ka namin. Kausap, tumatawa. Ngayon wala na eh. Si Junjun naman, sana si Junjun, hindi na siya sakali. Sana maayos ang kalagayan doon. Si GR. Okay naman si GR, kaso lang medyo may problema pa. Sana tuloy-tuloy kang maalagaan nila para mahanap ka ng kanyang mga magulang. Maging okay ka na rin. Lalo si Tatay Calix. Matindi. Hindi niya maipaglaban yung kanyang karapatan, mga kababayan. Totoo yan. Ayaw po niya sumama pero wala siyang magawa. Gustong-gusto niya dito, nagustuhan niya kung paano namin siya tratuin, alagaan. Kaya umiiyak siya. Maririnig naman ni Tatay Calix to yan. Calix, anong mensahe mo sa kanya? Inaalala ko lang yung mga lolo ko, ganyan katanda. Noon kasi, si Tatay Calix, ganun katanda yung lolo ko. Lolo ko kasi nagpalaki sa akin. Kaya naalala ko si Tatay Calix. Na ganun siya katanda, dapat naalalayan natin. Hindi wala tayong magawa eh. Nandiyan na. Alam ko marami naman nakakaintindi dyan, bro. Maraming nakakaunawa sa sitwasyon natin. Kasi, eto na lang ha. Mag-alaga ka lang ng aso dyan eh. Pag nawala, masakit sa puso, di ba? Mag-alaga ka lang ng pusa. Pag nawala, iiyak ka eh. Yan pa kaya mga tao na nakakausap natin, nakakapagsabi sila ng kanilang nararamdaman. Kaya naintindihan ko kayo guys. Laban lang, kapit lang. Kapit lang. Tuloy-tuloy tayo. May plano pa si God para sa atin, para sa mga kapatid natin na nawala dito. Yes. Laban na. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Saan man po kayo naroroon, isa lang masasabi ko. Love you all po. Shoutout po sa inyong lahat. Mga kababayan natin na sa ibang bansa na sulit nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Salamat po talaga sa inyong lahat. Mga kababayan natin OFW, huwag po kayong malungkot. Mas masakit dito kay Daddy Frankie. Sakit sa dibdib, sakit yung puso ko mga kababayan. Pero magpapakatatag ako dahil alam ko nandyan kayo nakasuporta sa amin. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Salamat. Salamat, pasensya na kayo dahil ang naramdaman namin ganun talaga eh. Nilabas lang namin para mawala. So okay na kami. Tatatag lang. Miss kita eh, Dati Frankie. Na-miss mo ako? Uh, Ano naramdaman mo nung nakita mo si Daddy Frankie? masaya ako.
Bakit? Masaya ko na tita kita. Bakit? Matuwa ako eh. Bakit nga? Bakit ka natuwa? Kasi meron akong bagong amo. Gagawin mo akong amo? Eh, masungit akong amo. Hindi. Yung utos mo susundin ko. Ay, yung utos ko, susundin mo.